الله على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى إن شاء الله. adlawin ni Sherwin kaya wakil kako ni Abbas Gara babanahan ko kay mo hi Shirin ha yung suran mo ang atos kay man nga ibo sud na yung basingan Tayo mo po. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First and foremost, my dear ladies and gentlemen, kami po ay lubos na natutuwa na kayo po lahat ay nandito sumasaksi sa special Al-Walima celebration of Family Tanasa and Family Gara here at one of the famous hotel in Ipil, Zamboanga, Sibugay. Together with one of the best event coordinator in Zamboanga City, Joan Gown Wedding Package. My dear ladies and gentlemen, my name is Abed June, muan lang sa Pari Junior at ako po ay naggagalak na maging tausug kaputsuwara for today's event. Again, mga minamahal naming mga bisita, mga relatives po ng groom at relatives ng bride, mga special dear friends and colleagues, mga lumit po kayong welcome sa special Al-Walima celebration ng Family Tanasa and Gara. Isang malakas naman po na palakpakan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And so let me start their journey to forever with the marching of our respective wedding entourage. Sisimulan ko po ang programa sa pagtawag ng ating officiating imams for today's event. Unang-una po, let's welcome no other than Ustaz Sarabi D. Kamsain. Ustaz Sarabi D. Kamsain is a graduate of College of Dawah Al-Islami Al-Ahad Moro Al-Islami year 1990 and also the President of Salam Police. And now, ladies and gentlemen, let's proceed by calling our respective witnesses for today's event. First, let's welcome once again Ustaz Abdul Manan Epa, Salam Police member and special relatives of the bride. Next in line, ladies and gentlemen, let's welcome the active barangay Captain Lito Flores.
And to complete our respective witnesses on the house, ladies and gentlemen, we have a special casting of the bride. Let's welcome Barangay Kagawad Atid A. Kapunol. And that's it, ladies and gentlemen, our respective witnesses for today's event. And at this point in time, malugod ko po tatawagin ang mga respective sponsors for today's event. First, we have Police Colonel Warner Johnny B. Tasubo. Next in line, ladies and gentlemen, we have the Commander of the Philippine National Police, 2nd PNFC Force Commander. Let's welcome Police Lieutenant Colonel Dinar H. Hassan. Next in line, we have PCVL Kitty L. Royce. Next in line, ladies and gentlemen, we have Ann Kapala. Next in line, we have Cleope Halon Dacalos. Next in line, we have Emily S. Tanguin. Let's make wave and say hello to the gorgeous Madame Leonida C. Tan. Next, ladies and gentlemen, we have the beautiful Sheila May D. Elumbarin. Next, we have the good-looking Mr. Mario Lucasin. And to complete our respective sponsors for this event, let's welcome Mr. Nijar Ismael Abuabas. Let's welcome one of our respective sponsors. Let's welcome Barangay Captain Dolieso Francisco. And now, simply to assist the groom in his professional needs today, let's welcome our good-looking best man. Let's welcome Mr. Salman S.
And now, ladies and gentlemen, simply one of the most important part of this occasion is meeting the proud and the very supportive parents of the groom. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge late Mr. Sariwan P. Tanasa to be represented by Mr. Jason Cando. And also, I would like to acknowledge the late Mrs. Sarah G. Tanasa to be represented by the one and the only Mrs. Sarah G. Tanasa. Ladies and gentlemen, let's welcome the proud representative parents of the groom. Palakpakan naman po natin sila. And now, simply one of the best exciting part of the event is meeting the man of the hour. Our groom, ladies and gentlemen, finished elementary education at Manian Elementary School, Zamboanga del Norte. Finished high school education at Buayan National High School, Zamboanga, Sibugay. Finished college education degree by the Bachelor of Science in Criminology Education at Dr. Aurelio Mendoza Memorial College, Zamboanga, Sibugay. And at present, he is one of the active member of the Philippine National Police. Without further ado, ladies and gentlemen, let's welcome Patrolman Sherwin G. Tanasa. Hinaing waktu katabaran Imam buuk kita dayang Janji tak tunayan Sekarnasin Allah Imamu pangayon Sama asmu intudun Masmu isu. Once again, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin ang ating pogi groom for today, Patrolman Sherwin G. Tanasa. Insyaallah karunganmu Karena simpang bila aku Maksud Pamang asta Insuratan Pepa batuk bila Tiadaan Pagambukta Janji pakai matai daun Sintita. And that's it, ladies and gentlemen, our humble groom, Patrolman Sherwin on the house. And now, ladies and gentlemen, let's proceed by calling our cute flower girl, no other than Sheikha Tanasa. And now, let's welcome the one and the only beautiful maid of honor, no other than the proud best friend of the bride. Let's welcome, ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan sa ating magandang maid of honor, Norkiza Rangkain.
Sherwina G. Tanasa. Followed by Miss Naila D. Gara. And after meeting our beautiful ushers for today's event, now, simply one of the most important part of this occasion is meeting the proud and the very supportive parents of the bride. Ladies and gentlemen, bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan ang very proud parents of the bride, Mr. Abbas C. Gara, together with the gorgeous Mrs. Elizabeth B. Gara. And now, ladies and gentlemen, mga mahal naming mga bisita, simply one of the most important and the most anticipated part of this occasion is meeting the woman of the hour. Our bride, ladies and gentlemen, finished elementary education at Kitabog Elementary School, Zamboanga, Sibugan. Finished high school education at Titay National High School, Zamboanga, Sibugan. And a graduate of Bachelor of Science in Secondary Education, majored in English in the year 2019 at Dr. Aurelio Mendoza Memorial College, Zamboanga, Sibugan. And at present, she is one of the active teachers in town. Ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome our humble, gorgeous bride for today's event. Isang malakas na palakpakan sa ating magandang bride, Miss Sherwin B. Gara. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause to our gorgeous bride, Sherwin B. Gara. Okay na ba? Kukunin siya yung Sarah. Basta na kayo. Kita niya
Tuhan, alay ang kalasahan, ay pumunta sa buwan. Adlaw ini, ikaw sila magagasanti sa iman. Sa diyan bayan ko, isang jumato, ako pasumagam mo, ikaw And now, mga kalasakan si Tuan, itakbal ko yung microphone na Ustads Kalasakan na to, the one and the only Ustad sa Rabi di Kamsain for the Hubbalikan. Kapatuan? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqa lakum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng papuri sa nag-iisang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala, Diyos na magkapangyarihan, maawain, mahabagin sa kanyang mga alipin. Diyos na magkapangyarihan at naglikha ng lahat. At tayo ay sumasaksi, katotohanan ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay napautusan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala pumarito sa mundo para siya ay makapagbigay ng pangaral, makabigay ng patnubay sa lahat ng kanyang sumusunod ayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasasaad sa loob ng Holy Quran. Mga bisita, mga kamag-anak, kapamilya, congratulations sa lahat na nandito, lalo na sa pag-attend natin sa newlywed nating araw na ito sa pamilya Sariwan Tanasa at sa mga pamilya ng mga Gara. Ay ito ay kagustuhan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hindi ko rin naakalain sa nung lumapit sa akin itong lalaki, si Sherwin, kasi bilang isang advisory council ng 2nd PNFC, nandito ang kanilang head commander, si Sir Colonel Dinar Hasan. Sabi niya, Ustad, pwede tulungan mo ako, samahan mo ako, gusto ko mag-asawa. Sabi ko, sige. Saan? Sabi niya, doon sa Kitabo. Alam ko doon ng mga lugar na yon, lahat dito sa Titay, ganun din dito sa Ipil, Naga, Kapasalan, karamihan dyan ay kapamilya ko. Nang pinuntahan namin doon, ay hindi talaga ako nagdalang isip, yun nga, si Sherin, di Gara, ang kanyang nanay may kasin, ang kanyang tatay may kasin, kapamilya. Bagamat, yan ay dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng kanyang mga alipin
nandito sa mundo, sa ayon sa gusto natin, bibisitahin tayo ng itong tatlong kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una, bibisitahin tayo ng ating tagahanap. Sa lahat naman ng dami ng babae dito sa mundo, bakit si Sherwin pa ang nakilala ang maging kabihag asawa ni Cheryl? Ganon din, vice versa. Yan ay kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, bibisitahin tayo ng ating mga grasya, mga swerte. Pangatlo, bibisitahin tayo ng ating kamatayan. Dahil tayo ay dito sa mundo, pangsamantala, babalik din tayo kung saan tayo noon na naglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babalik tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibig sabihin meron tayong bawat isang kamatayan. Kaya yan ay paalaala sa lahat na tayo ay linikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat tayo sumunod. Alin ang nakasaad sa batas ng Holy Quran, ang pag-aasawa ay yan po ay sagrado. Huwag kang mag-asawa kung hindi dadaan kung anong gusto ng propeta, anong gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para maging legal. Kapag hindi sang-ayon sa batas ng Islam, illegal siya. Ngayon, kung illegal siya, makasalanan sa batas ng Islam. So, simple lang ang pag-asawa sa Islam. Ay 4 lang ang hinihingi ng Islam kapag tayo ay mag-asawa. Una-una yung dowry. Yung hiningihan kami ng dowry, hindi rin ako makakibo dahil siyempre pabor ako sa babae rin. Is my granddaughter. Although yung panglima nila, wala man dito. Medyo galit yun. Parang hindi nasunod sa kanya. Okay lang. Kasi tanah na talaga ni Sherwin Tarasa si Sherwin. Pabayaan natin sila. Pangalawa, yung witness, at least 2 man. Although hindi nyo nasaksiyan yung ritual ng seremonya pagkasal, kanina mga 9:30 siguro, doon sa 4th floor. Ito, reception na po ito, sa part 2 na pagkaroon ng pag-asawa, mayroong orientation. Itong orientation sa kanila, pero makarelate tayong lahat dahil makadaan na tayo ng mag-asawa. At pangatlo, yun ang conscience ng parents ni Sherwin na hindi siya tutol sa pag-asawa. At pang-apat, ganun din, hindi nyo nasaksiyan yung pagtanggap ni Sherwin bilang kabiyag, bilang mahal niya sa kanyang buhay. O higit pa kanyang buhay. Kaya ito, Sherwin, dapat alagaan talaga ang asawa mo. Dahil mahirap kung mawalan ka ng asawa. Mahirap yan. Kasi kahit alam natin ang historical background ng ating apo, si Adan at saka si Hawa. Nung pinapunta sila dito sa mundo, nagkahiwalay sila samantala. Pinaalis sila sa loob ng paradiso. Pinapunta sila dito sa mundo dahil mayroon silang nalabag na batas na hindi gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din, kapag nakalabag ka ng batas, right of your wife, labag yun sa batas, ganun din. Isa rin, may labag sa batas, the right of her husband, may punishment, mayroon siya hukum, ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. Kaya, before sila kinasal, si Adan at saka si Eva, tanungin mo si Adan kung gaano niya makamahal si Eva o si Hawa. Unang tinanong, si Adan, sabi ni Adan, higit sa aking buhay, mahal na mahal ko si Eva. Ayun lang, umalis na. Tinanong din nila si Eva. Eva, gaano ba kamahal si Adan? Yung siya itubag sa babae, kaya meron talagang pagkakaiba ng babae sa lalaki. Hindi ko siya mahal. Kaya tayo, ikaw, Sherwin, minsan hindi mo maintindihan kung anong ugali ng asawa.
pahabain ang pasensya mo. Oh. Nagsiselos siya sa lugar. Kahit anino pa yan niya. Nagsiselos yan, nagagalit. Ngayon kung high blood ka, namasakpa siya. Nakaroon kung masakpa, reklamo, matantangan ka, lisensya sa iyong asawa. So, be careful na siya. Iyon niya, hindi ko siya mahal. Uy, alam niyo yung mga anghel na mahal niya si Adam, bakit i-deny niya? Okay lang, umalis na dahil yun lang ang tanong. Yung nakapunta din sa mundo na si parin sila. Ganon din. Si Eva nandun sa part of India. Sa lapat ng lugar ng itong mundo. Yung si Adan dito sa part of Saudi Arabia, yung tinatawag na Jeddah. Kaya yung tinawag Jeddah, dahil dyan nahulog si Adan. Hinanap ni Adan ang kanyang asawa si Eva. Huminto lang siya dahil siya ay inaantok na at kapoy na siya. Hindi siya makita kay ningigit naman. Undang na siya. Ugma na po, pangitaon ako. Pero si Hawa, ipangita niya, walay kaon, walay tulog tanan. Ipangita, asa na ito yung bana. So, anak siya ang pagkalain, emotional, yung babae sa lalaki. Ipangita niya. Saan, dugay sa pagpangita, magkita na doon sila. Ngayon, nagtanong naman ang bawat isa, mayroon tanong sa iyo, Eva o Hawa. Hawa yung sa amin, Eva. Sa inyo, Eva, sa amin, Hawa. Sabi niya, yung nahiwalay tayo, hinanap mo ba ako? Ang sabi ni Adan, hinanap kita. Hindi lang kita mahanap kung ako'y tulog na. Ganun ba? Ganun din, tanungin din kita. Yung nahiwalay tayo, ako, hinanap mo ba ako? Sabi ni Adan, sabi ni Eva, hindi kita hinanap. Sabi na, bakit mo hindi hinanap na naghiwalay man tayo? Alam ko, kahit hindi mo ko hahanapin mo rin ako. Kaya, kayong mga babae, maski hindi mo magsuri-sura sa dito, makapangitag yapon mo, bana anak. Ang mabandi magsuri-suri, lag-lag, hanto na kitang problema. High-tech na tayo ngayon, kahit pa bilanggo mo yung anak mong babae, makahanap din yan ng kasintahan dahil sa cellphone. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wakarna fi buyutikunna. Kayo mga babae, steady lang kayo sa loob ng pamamahay ninyo. Bakit nagkaroon ng kabiyak? Foreigner pa. Bakit nakapunta ba rin sa Amerika? Nakapunta ba rin sa ibang bansa? Hindi. Kaya kahit nandiyan lang kayo sa loob ng pamamahay ninyo, kapag darating ang taghana, magiging sa'yo yung yung kagustuhan mo. So, yun, advertise lang po yan. Ang mahalaga sa iyo, Sherwin, sa iyong asawa, ito sa batas ng Islam, kung anong right ng iyong asawa, dapat full ibigay mo sa kanya. Vice versa. Mayroon din sa batas ng Islam ng right ng inyong wife sa iyo, ganun din, ibigay mo. Pagbigay lang ako ng right, tatlo-tatlo ng mga alam ko, gutom kayo. Kasali na ako doon. Tatlong right ng lalaki sa kanyang asawa. Siyempre, nag-asawa ka. Kung ano yung desire mo sa inyong asawa, dapat yan. Kung wala mang problema sa healthy ng inyong asawa, dapat may bigay ng inyong asawa. Yung sabihin yung sexual intercourse. Kung wala mang problema. Kaya kung bandiha, dili ang padulog sa mana sa asawa. Kung yung asawa, padulog po. Yung klase na. Natura na siya. Right? Hindi mo siya mong asawa. Mangita ka, pagkaon, pananina, lahat ng pananamit, lahat ng gusto niya. Mga alas yung gusto niya, kung meron kang kaya, dapat ibigay mo yun sa kanya. Kasali na ng pamamahay. Pangatlo, huwag mo siyang pagalitan, huwag mo siyang pagsabi ng masama, even hindi mo makadibinasahon. Huwag mo siyang saktan. Yan ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang yan sa balaod ng bausi sa barangay, nagibunog ng mga asawa, makasuhan ka. Nakasaad yan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, the best among of you,
khairukum linisa is best to your wife. Kapag mabuti ang pagkikitungo mo sa inyong asawa, yun ang favorite, yun ang kagustuhan ng Propeta Muhammad sa kanyang mga followers. Wa na khairul ahli. Dahil ako, sabi ng Propeta, ako ay mas mabuti ang pagkikitungo sa aking pamilya. Ikaw ay isa lang asawa mo. Propeta 11 ang kanyang asawa. Pero ni isa sa kanyang asawa, wala yung nakareklamo, wala ko nakakaon, wala ko gipalitan, lahat. Wala siyang reklamo, lahat ng kanyang asawa. Ang propeta. Dahil naibigay ng propeta ang lahat kung ano man yung kinahanglan ng kanyang asawa. So, karon din, dito tayo sa babae. Karon din. Kapag yung husband may trabaho, ingatan mo yung sarili. Dili ka pwede mulakaw, unless mananghid ka kung asa ka mo ato. Moingon, okay. Okay, kung dili, puyo lang ka sa balay. Okay man yung dalaga pa. Asa ka mga ato dito, mananghid lang ka sa inyong parents. Pero once, ngayon, turn over na sa inyong tatay, sa kananay, sa iyo, sinabi ka rin na tatanggapin ko, taymaon ko. So, dapat, ang responsibilidad hindi na sa tatay lang dyan na sa iyo. So, dapat, you obey your husband. Pangalawa, kung mayroon kayong mga ari-arian, yan ay bantayan mo. Pangatlo, ang paniniwala kung malantaya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, both sa inyo ay dapat gampanan ninyo kung anong utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, limbawa sa pagdasal, pag-aayuno, lahat, dapat ay gagawin mo siya. Dahil yan ay nakasasad talaga, yan ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mag-aasawa. Lisod ni, kaning magminyo. Pero mas lisod kung wala tayo asawa. Kaya, dapat, kung ano man ang gusto ng bawat isa, na hindi naman bawal sa Islam, ay dapat maibigay. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ay dapat mag-usap kayo ng masinsinan. Yung tinatawag nilang na humanitarian concern. Halimbawa, yung asawa mo naglalaba, ay magluto ka na. Kapag yung asawa mo nagbantay ng bata, ito, hindi. Sasabihin mo, kaya ako nag-asawa para mayroong maglaba, para mayroong magluto. Ako, ayahay, pilit po dito. Sabot-sabot rin na siya. Hindi ibig sabihin na kung mag-asawa ka, gawin mo nga alipin, gawin mo FW yung asawa mo. Hindi. Sabi pa ni Robin, ang babae, dapat mahalin, hindi saktan. Tama yun. Humanitarian concern. Amoy, masaktan mo ang kahimtang sa imong asawa. Dili kay, himuon ni mo, dili maayo ang anak sa tao. So, yun ang pinag-importante, ang right na inyong asawa maibigay mo, ang right na ikaw, share sa inyong husband, maibigay mo. Pangatlong right, karapatan ng Diyos. Dapat kayo maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi tayo permanente dito sa mundo. Mayroon tayong katapusan na buhay. So, kung nandun na tayo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulu antum wa azwajukum fil jannah. Mabuting pakikitungo ang bawat isa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw, Sherin, papasok kayo dalawa sa paradiso. Kung alin man ang gusto niyo ng paradiso. So, mo itong pinakanindot. Itawag nilang till death do us part. Diri sa kalibutan, hantod sa pamatay ta, partner kaya po, dili maayo ra. Pag-abot ito sa adlaw, sa paghukom lain-lain na nausa sa interno ang usa sa parang problema itong dako. So, muna ang importante sa pagkaminyo na dili lang puros love, nara po yung respeto, imong mga pamilya sa imong bana, pamilya po sa imong kuwan, asawa, dapat to siya, maaruga siya, irespeto siya, at pag-respeto sa bawat isa sa inyo. Yan ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَزَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, ginawa ko niyong pagmamahal, o rahma, ngayon, gagawin ko rin ang magbigay sa inyo ng blessing. Inna bidhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun, dahil kayo ay sinunod niyo kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasasaad sa Quran at sinabi sa hadis ng Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. So medyo hindi ko na po mapahaba dahil baka mayroon pa sa mga relatives o mga ibang mga kaibigan makabigay ng orientation sa tungkol sa karanasan sa pag-aasawa. Yan po ay optional na po yan. Pwede po yan sa batas ng Islam. Congratulations, barakallah, barakallah lakum wa zama bainakum fil khair bid dunya wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukran, magsukol. Maraming pong salamat, Ustad Sarabi D. Kamsain sa napakahalagang paalala para sa ating nagmamahalan na couple. Naway marami kayong naunawaan at naintindihan at naway ma-apply niyo yun sa mga future needs ninyo as husbands and wives. And now let's proceed, ladies and gentlemen, to the next part of the event. May I call on again Ustads Abdul Mannan Epal for a short dua, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.